Yes, isang pinagpalang araw umaga po sa lahat ng ating pong taga-subaybay. Sa atin pong mahal na bansang Pilipinas, sa amang panig po kayo ng daigdig. Sa amang panig kayo ng mundo. Bati po kami ng isang magandang umaga. Ako po si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages, kasama na rin ang NTFL Facebook page. Ako naman po si Kin. Ngayong umaga, February 17, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Cassie. At sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat ng mga kasama, ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ako naman po si Sister Rose. Yes, at sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy po natin ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang binagong buhay. Bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Lord through a prayer po. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, lumalapit po kami sa inyo upang ipagpasalamat ang panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong buhay. Samahan niyo po kami sa aming pong pagpapahayag ng mga kwento ng pagbabagong buhay. Maging inspirasyon ito sa bawat isa at mag-akay ito sa amin sa pagtahak sa tamang landas ng buhay. Kasama aming Panginoon, kasama ang pamahalaan, kasama ang aming sambahayan. Ipagpatawad niyo po kung saan kami nagkasala at nagkulang. Inaalay po namin ang sandaling ito sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Pastor Robert. Muli, kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po kayo, Pastor, Keen, and Ate Rose? Okay naman. Yes, Happy Chinese New Year. Nagse-celebrate pa rin ang Valentine's. Chinese New Year, sir. At Chinese New Year, Oo. yes. Kahit Happy holiday New Year ngayon. sa lahat ng mga Chinese natin, Opo. kababayan. At magsisimula na rin ang Ramadan para sa ating mga kapatid na Muslim. Yes. Opo. So, Ate Rose, pakilala na po natin ang ating guest ngayong umaga. Ayan po, atin pong ipakilala ang natatangi nating bisita ngayong umaga. Siya po ay isa ding former rebel na minsay naligaw ng landas kasama ang kanyang naging kabiyak. Siya ay nabilanggo upang dahil doon sa mga sa kanyang naging mga usapin at ang kanyang sa loob pa ng nasa kilusan pa siya at habang nasa piitan ay nabatid at naunawaan niya ang kamalian ng landas na kung saan kanyang tinahak. Amin pong ipinakikilala si Ma'am Karen Melendres. Good morning, Good Ma'am morning Karen. po. Ay, Good morning po, Pastor. Good morning sa mga kapatid. Medyo pause po ako dahil opo, medyo ano po yata yung Yung camera mo, Camera Karen, pwede mo bang iikot ng konti? Para dun sa atin pong nasa Facebook, sa social media, makita po nila ng ayos yung picture. So, napapakinggan po tayo live, po, sa AWR Manila 89.1. Yes. At syempre, kasama natin ang atin pong mga co-anchors, Keen and Cassie from NTFL Camp. po. Yes, Ate Karen, Ate Karen? pwede mo i-twist yung camera. Iikot mo na konti. Oo. Isa pa. Okay. Isa pa uli. Yes. Ayun. Yes, sa mga kababayan. Yan, okay na yan. po. Ayan, okay na po, Ate Karen. Yan. Yan. Okay na. Okay, sa ating pong mga tagapakinig, we are just encountering technical problem, po. So, Opo. hopefully you can bear with us. At nangyayari naman ito. Yes. So, para po sa ating mga manonood, Ate Karen, tawagin ka na namin Ate Karen kasi tinatawag namin Ate Rose, Kuya
Yannick, Tatay Aryo. So, inaano natin yung ating mga guests. Pwede mo bang isalaysay sa amin yung buhay mo noong nasa armado kang pagbaka, na bago ka nag-voluntaryo na mag-surrender? O, ano ba yung mga naging partisipasyon mo noon sa yung dati mong buhay? Good morning po sa lahat. Bago po ako sa Armado, umilos po muna po sa mga legal na organisasyon before. Gaya po ng anak bayan, bayan muna, karapatan. Rally po kami ng mga issue. Halimbawa ay May 1, Labor Day, Mhm. December 10, National Rights Day, at sa lahat po ng mga issues na kinakaharap ng ating bayan. 4 years po ako na nagsisigaw sa kalye para ipaglaban ang issues ng ating mga kababayan. Pagkatapos po noon, after 4 years, ay sumakto po ako sa Armado. Naging full-time, nag-MCP po ako. Ang ginagawa po namin, siyempre, nagpo-propaganda po kami sa mga masa na nakakausap namin, lalo na yung mga katutubo. Sinasabi namin na sila ay nakalimutan na ng gobyerno, kailangan Mhm. natin na magkaisa, organisahin yung ating hanay, kailangan pumunta sa NPA para ibagsak yung pamahalaan at itayo yung bagong gobyerno na magsisilbi sa mamamayan. Yun po yung mga ginagawa namin, i-organisa ang mamamayan para mapabagsak ang gobyerno. Yun po yung ilan sa mga naging participation ko yun nung ako ay nasa armado ko. Opo. So, legal front organization muna, no? Te, tapos, tsaka kayo sasali sa armadong component nung grupo, no, ate? O, gusto ko lang Yes po, ganun po yung pinagdaanan ko. Legal muna, rally-rally, hanggang sa sinabi na nila, pare, kailangan mo na sumunod sa FTA kasi medyo mainit na dyan. Ang pagpapalamig ay sa puso. Hanggang sa hindi ka na makababa, dire-diretso ang pakitibaka. Okay po. So, ayun, no? So, Karen, gusto ko lang matanong kay Karen. Nasa rally ka noon, nasa legal front. Ano yung nagtulak sa iyo para mag-armado? Nung time, parang ang pakiramdam ko, ang pinakakaunod ko rin ay tumawak ng armas para ipagkat ng gobyerno. Kayo ng panibagong gobyerno na magsisilbi sa mamamayan. Yun yung paniniwala ko nung time na yun. At parang kahit na anong kaharapin ko, parang baliwala. Ano yung hirap, yung pagod, yung sakripisyo. Parang baliwala sa akin nung time na yun. Dahil yun yung inaakala kong tama. Ilang taon ka, te, nung umakyat ka? Sumali ka sa armado? Nasa 20. Sa legal po ay 20. Tapos 25 years old po ako ng po. Okay po. Maraming salamat po, Ate Karen. At maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa amin pong pagbabalik, ibabahagi po ni Ate Karen ang kanyang naging karanasan nung siya ay sumuko at sa nakapagbagong buhay sa tulong ng Diyos at ng pamahalaan. Manatiling nakasubaybay at magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin. Narito ako para
mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Ate Rose, salita ka nga. Oh, hello. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po namin si Miss Karen Melendres. Ate Karen, babalikan po namin kayo. Ano po ang nagtulak sa inyo upang talikuran ang armadong grupo at magbagong buhay? Ano po ang mga pangyayari matapos ito? Ako po ay nag-nurse sa NPA. Nung una, nararanasan ko na yung pagod, yung sakripisyo. Pero bali, wala po yun. Nung una po. Pero habang tumatagal, naiisip ko, ano ba yung pinatutunguhan ng mga ginagawa namin sa araw-araw? Okay. Tumagal siya ng tumagal, parang wala namang pagbabago. Yung sinasabi namin na magbabago yung buhay ng mga mamamayan, uunlad sa pagpapagitan ng mga sama-samang pagkilos at sa pamamagitan ng paghawak ng baril. Wala naman pong nabago. Parang yung mga pangako na sinasabi ay hindi totoo. Although ang pananaw ay maganda, pero sa araw-araw na pakikibaka namin, yung may mga namatay kang kasama, may mababago ba? Yung malayo ka sa pamilya, may mababago ba? Wala po akong nakita ang magandang pagbabago sa loob ng 9 na taon ko sa NPA. Kaya na-realize ko, tama na. Ito ba yung ibibigay ko ng kinabukasan sa mga anak ko? Yung wala silang mga magulang na
yung hindi nila feel na merong pamilya. Kaya yun po yung dahilan kung bakit nalikuran namin mag-asawa ang pagiging full-time NPA po namin. Ayun, napakaganda. Palagi talaga pamilya, nagbo-boil down ang rason kung bakit sila bumabalik. Kailangan ng magulang ng kanilang mga anak. And at the same time, yung pagka-miss din talaga sa kanilang pamilya. Tsaka nakita nila walang pinatutunguhan ang armadong pakikibakan nila. No? So, yun. Ayun. Kaya Kaya kumbaga, hindi yung talaga liwanag karahasan. na hindi solusyon talaga yung pumatay, mag-armas, para sa sa mga pagbabago na gusto nating mangyari sa ating pamahalaan. Kaya wala tayong nakikitang liwanag at napatunayan niya ng ating mga nagbagong buhay, mga nagbalik loob na talagang pwede namang makipagbaka. Ano? Pwedeng Opo. makipagbaka para sa pagbabago, para sa mga ah, gusto nating mangyari sa gobyerno natin sa malaya at payapang paraan. Yeah, tama, Pas. Ayan po. Sis Karen, di ba dahil nakaranas kang makapasok sa piitan, ilang taon din ba ang ginugol mo sa piitan upang itama ang naging pagkakamali? Gaano ba ito kahirap para sa iyo at sa inyong pamilya na sa panahon na ikaw ay nakabilang po? So, namundok tapos nakulong Gumugol din. po ako ng kulang 10 taon sa kulungan. 10 Nung years. una, hindi ko po alam na meron kaso. Di nagpaalam po ako sa NPA. Ang akala po namin mag-asawa ko bilang malayo. Hindi ko po alam na meron palang kaso na nakafile sa akin. Siguro dahil po nung pumikilos ako sa legal, nung anak bayan pa ako, nung marapatan pa ako, nalaman yung pangalan ko. So lahat po ng mga siguro, ikinarga po yun sa akin. Kaya meron po ako harap ng 36 mga kaso. Siyempre po sobrang hirap nasa ibang time. Kasi wala kang magawa. Ano man ang mo sa pamilya mo, wala kang magawa dahil nakakulong ka. Hindi mo na subaybayan yung laki ng iyong mga anak. Wala kang sa NPA, pero nasa binangguan ka, lumaki yung mga anak ko na hindi ko na subaybayan. Walang karanasan sila mula 1 year old hanggang 17 or 18 years old. Walang birthday, mama ko sila. Walang bagong taon, walang graduation, walang mga special na occasion na present ako sa kanila. Kaya yun po yung hirap sa loob sa parte ko ha. Sa parte ng ilang mga anak ko, hindi sila experience, meron silang magulang, na meron mag-aahid sa kanila sa school. Dahil di ba pagka ang sarap ng pakiramdam, hinahapin ka ng mga magulang mo sa school. Dahil yun naman yung karanasan ng bawat pero hindi yun naranasan ng mga anak. Kaya hindi lang sa panig ko yung hirap. Maging yung mga anak ko, hindi nila na-experience yung banal. Kaya mahirap po. Pero nakipasalamat po kasi buhay po ako. At bumabawi po ako sa pamilya. Ayun, nakakalungkot ang historya ni Ate Karen, no? Hindi niya nakasama ang anak niya sa mga mahalagang sandali ng kanyang buhay. Graduation, tapos yung mga selebrasyon, mga birthdays, di ba? At para sa mga magulang, napakahalagang mga sandali yun sa buhay ng kanilang mga anak na gusto nila, kasama nila ang mga ito. Ayan, naiiyak nga rin si Ate Rose. Nakarelate yata. Oo, 19 years Ate Rose malayo sa pamilya. Grabe yun. Yeah, alam niyo doon sa nakita ko, sa istorya niya, nabilanggo si Karen. Nabilanggo siya. Dahil may mga kaso siya dati nung nasa bundok pa siya, nung nasa armado siya. Ngayon, may magandang programa tayo, di ba? Doon sa mga babalik loob sa gobyerno, hindi na makukulong. Yes, sir. Meron tayong amnesty program. Kaya nga po tinatagang National Amnesty Commission para sa layuning ito. So kaya nga sana'y makarating
gusto namin sana makarating ang istoryang ito sa napakaraming kababayan. Yung istorya ni Ate Karen, nakaantig talaga ng damdamin. Lalo na para sa mga kababayan nating bahagi pa rin ng armadong pakikibaka na nais natin sabihin sa kanila na hindi pa po huli ang lahat upang piliin ang landas ng kapayapaan. So, bawat isa So, ay dati kasi, maaaring mabigyan ng 10 bagong years ago, pagkakataon. wala pang programang Tama gobyerno, ka. Kin, ano? Wala Kumbaga, pa. hindi pa naabot ng ganong programa ng ating pamahalaan. Kaya Opo. yung may mga kaso, talagang nakukulong sila. Yes, sir. Kaya, Pero ayun, sir. nakita natin yung liwanag, maganda yung programa ng gobyerno Opo. natin ngayon. Ayun. Kaya kami, sir, nananawagan sana tayo sa pamahalaan na ayun, hinihikayat natin ang mga kapatid nating bagi pa rin ng armadong grupo na sumuko sa pamahalaan. At i-avail natin ang amnesty program. So, kasi yung mga deadlines natin sa Ayun, amnesty muli, program. nais naming ipaalala ang deadline ng amnesty application para sa miyembro ng MNLF, MILF, RPMP, RPA at ABB. Ito po ay sa March 4, 2026 para naman po sa Malapit na. miyembro ng CPP, NPA, NDF. Ito po ay sa March 13, 2026. Again, March 4 po sa miyembro ng MILF, MNLF, RPMP, RPA at ABB. Para naman po sa CPP, NPA, NDF hanggang March 13 na lamang, mga kapatid. Kaya nananawagan po kami sa ating mga nanonood at mga tagapakinig na sumuko na sa pamahalaan at i-avail ang ating amnesty program para sa pagbabagong buhay at bagong simula po ninyo. Huwag po kayo mag-alala. Tutulungan po kayo ng gobyerno at ng simbahan at mga civil society organizations sa inyong reintegration sa pagbabalik sa communities. Opo, tama Yes, yun. napakaganda, very holistic yung programa ng ating gobyerno para mawakasan natin yung bayan, mawakasan natin yung mga Opo. armado pakikipagbaka natin. So, Karen, balikan kita. Alam ko, malaki ang naitulong sa iyo ng ating mga peace advocates, kagaya ng MIFRA. Pwede mo ba ikwento sa amin paano ka nila natulungan, paano ka na-assist, at lalo tigit, paano ka na-assist ng simbahan at ng pamahalaan? After ko pong makalaya ko, sir, 3 months yata, nakita kami ni Rose. Mm-mm. Natuwa ako. Kasi nakita ko maayos sila. Ako syempre, nakasabay ko si Rose. Kasama ko siya sa trabaho. Tapos sabi niya sa akin, member na daw siya ng STA, yung Seventh-day Adventist. Sabi ko, ba tayo ng mga FR? Sabi ko, gano'n lang ngayon. Dahil parang may isang community to support group para sa aming mga FR. Kaya parang lumakas po yung loob ko. Natuwa ako kasi parang isa kaming grupo, fellowship, na kami yung magsusuportahan sa isa't isa kung meron man kaming problema, may makakapag-talk kami sa isa't isa. Kasi ibang marami yung nararamdaman ng bawat isa. Tapos sabi niya, nag-mission na sila. Sabi ko, isip ko, salamat naman kasi sa loob ng pagkakas sa tulusan kami, hindi yung panahon na hindi namin naaalala ang Diyos. Inaligtaan namin na meron na Panginoon na nagbigay ng buhay sa amin, na may tagapagbigas tayo. Sa loob ng ilang taon na nasa tulusan kami, wala, hindi kami nag-pray, hindi namin naaalala ang Diyos. Natuwa po talaga ako nung balik yung nakalabas ako. Kasi may choice ako noon, babalik ko ako sa kulusan o hindi. Pero napinili ko na sumurrender. Dahil wala naman na po talaga nangyayari. Sa pamahalaan po natin, papasalamat din ako dahil gaya namin, makakawak sa amin, malaking bagay dahil hindi pala totoo yung nabalitaan namin dati pagka-NPA at ikaw ay nagbagong buhay na hindi na kailangan ng normal yung buhay mo. Yung approach ko ngayon very effective. Dahil yung kinatatakutan namin, hindi naman po pala totoo. Dahil dyan yung pagtanggap nila
para mabago na tuloy ang aming buhay at maging produktibo kami mamamayan. Ayun, napakaganda. Napakalaking tulong talaga ng Diyos. Diyos talaga ang tutulong sa iyo upang makapagbagong buhay. So, kaya napakahalaga din ng mga ano natin, no, sa mga PETA natin, mga organization tulad ng mga peace advocates upang abutin ang ating mga former rebels. At alam ko sa ating mga PETA, meron tayong mga jail ministry natin na Ate maganda siguro Rose, yan doon pa siguro. lang na Pwede nating tanong, Ate tutulungan na. Rose, ano ba yung mga ginagawa nila sa Ayan, Pastor. ministry? Ang MIPRA ay hindi lang sa usapin ng association. Yung buong MIPRA Federation ay meron din po tayong, sa tulong ng Adventist World Radio, meron po tayong jail ministry, may mga community outreach program, bilang ito sa usapin ng live load at maging mag-testimony sa mga community para ipakita na ito yung buhay namin na mali yung kapag ikaw ay nagbagong buhay ay paparusahan, papatayin. Pero tanggap na namin kung ano man ang aming patutunguhan. Pero ang isang goal namin ng mga MIFRA, ng mga nagbagong buhay, makatulong sa komunidad at makatulong din sa kapwa namin na kung saan galing sa kadiliman na handa silang magbagong buhay. Nandito lang kami at handa kaming tumulong ang buong MIFRA sa mga katulad na namin na naligaw ng landas, hindi lang sa usapin ng sila ay nasa komunidad, mismo sa loob ng kulungan, kung paano bigyan sila ng pag-asa na kahit na sila sa kulungan, paglaya nila, mayroong naghihintay na pag-asa para sa kanila. Ayun, napakaganda. Ayan. Pero, Ay. ano po, manatiling nakatutok dahil sa aming pagbabalik. Ibabahagi ni Ate Karen ang tuluyang pagbabago ng kanyang buhay at kung paano siya ngayon nakakatulong sa mga katulad niya former rebels bilang bahagi ng Special Project Team. Muli, narito po ang isang napakagandang awitin. Langit ay lubhang maulap, araw ay di maaningan, ang
sa mga kanlungan mo. Kami po ay nagbabalik sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Ate Karen Melendres na mukhang marami sa ating mga taga-subaybay ang interesado sa napakagandang kwento ni Ate Karen. So, basahin ko lamang po. Galing kay Miss Denden Natividad. Sabi niya, I salute you mga kapatid na former rebels na papanood ko po ngayon mula po dito sa Northern Luzon Command Camp Melchor F. de la Cruz, 5th Infantry Division, Philippine Army. Nagpapasalamat ako sa inyo ng malaki dahil nagbalik loob sa gobyerno. As a military officer, nalulungkot ako sa pagbabakbakan natin na pareho tayong mga Pilipino na walang saysay na paglalaban-laban natin. Ang Diyos po ang magpapala sa inyong mga kapatid. Ang inyo pong kapatid, Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad, watching here at Camp Melchor F. de la Cruz, Soyong Echague, Isabela. Wow, galing pa ng Isabela. Good morning po. Good Ayo. morning po. Ito naman kay Miss Idala Linlin Asyong. A blessed morning everyone. Wow, amazing story and listening from Pampanga. May nakikinig at nanonood sa atin from Pampanga. Sabi rin po ni Miss Rose Derecho, Amen. Ayan, magandang umaga. And also, gusto ko lang i-shout out yung mga walang trabaho ngayon. Naka-holiday. Kasi, Sila holiday? Yes, holiday ngayon pa sila Gail, si Miss Nui, si Miss Danica, papa-shoutout sila. So, good morning po sa inyo. Ayun, good morning po. Ayan. Opo. Para po sa kaalaman ng ating mga manunood, si Karen po ay isa na sa naging bahagi na ng tinatawag nating special project team ng OFAFRO. Ate Karen, paano po kayo makakatulong sa ating mga former rebels na makapagbagong buhay at ipalaganap ang kapayapaan bilang bahagi ng special project team? Sister Karen? Ayun po, una, ating pamahalaan sa pamamagitan ng OFAPRO dahil nagtiwala sila na mag-isa ako sa pagpalaganap ng paan, reconciliation, at saka sa pagkakaisa. Bilang project team, ngayon po kasi nakikita po tayo ng mga asosasyon. Pinitiyak natin na yung mga asosasyon na nakatayo na ay maging sustainable. Yung mga livelihood program ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng ay magtuloy-tuloy para tuluyan na silang anumbalik sa mga komunidad. Sa ngayon po, gumugulong yung mga proyekto ng ating pamana, di ba, Ate Rose, tayo nakatayo ng mga manuban. Tapos yung nating asosasyon ngayon, i-add na lang natin yung requirements para pabigyan naman sila ng babutan. At yung iba pang mga asosasyon, ay inihahanda natin para sa mahalaan, ituluyang siportahan yung mga organisasyon. Yan po yung ginagawa ng S. Matiyak na yung ating former rebel ay hindi na makaisip pa na bumalik sa kabukan dahil ramdam nila na ang pamahalaan ay nandiyan para sa kanila. Ang isa po sa ginagawa din natin, may programa din po ang ating pamahalaan para sa scholarships ng ating mga anak ng mga former rebel o kamag-anak. Nitong nakaraan po, kinuha din natin sa listahan yan, IP man yan, o kamag-anak ng ating mga former rebel para mai-apply po natin sa scholarships. Ang dami pong program sa ating pamahalaan para sa former rebel. Kaya yan po yung mga ginagawa ng SPP. Alala ko yan ang ating mga POs na ang mga member ay mga former rebel. Yakin, kasi siguro you can further explain. Ano ba itong OPAPRO? Ano ba ibig sabihin ng OPAPRO? Ano itong mga programa ito na para sa ating mga Ayun, sir. So, ang UPAPRO, ito yung ahensya ng gobyerno na bahala sa ating mga usaping pangkapayapaan, sa ating mga rebelde, sa mga armadong grupo na
Ano ba nakikipag-usap tayo ibig sa sabihin? kanila, Ano sir. meaning ng OPAPRO? Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, sir. Wow. Ayun, Ganda pala. napakagandang ahensya, napakaganda ng mensahe. Na Doon pa meron lang sa pala- pangalan ng oo, ahensya. about na sa peace and Mm. unity. Yes, sir. At yung binabanggit ni Ate Karen na special project team, ito nga po ay binubuo ng mga dating bahagi ng armadong grupo at nagfa-facilitate sila, nagmo-monitor ng mga localized peace engagement natin at transformation programs. So tumutulong talaga sila sa mga former rebels natin upang ma-reintegrate sa society at meron din silang mga localized dialogue, engagement, negotiations para ma-facilitate yung pagbabagong buhay ng mga dating nilang kasamahan. So, tumutulong sila gamit yung kanilang kaalaman bilang dating miyembro ng mga armadong grupo, no. So yung knowledge nila, experience, ibinabahagi nila sa gobyerno yung mga kaalamang ito para tuluyang mapasuko at tuloy-tuloy ang pagbabagong buhay ng ating mga kababayan. Wow. Yes, napakaganda ng Opo. programa talaga ng gobyerno. Yes, kasi. Ayan, napakaganda. Maraming salamat po Ate Karen sa inyong mga binahagi ngayong umaga. Meron po ba kayong mensahe para sa ating mga manonood? Opo. Ngayong pong February 24 ay meron tayong amnesty application and applications sa Alapan City po. Nito pong nakaraan, pupuntahan natin ang mga receiving unit para sa kanilang mga hawak ng mga foreigners na samantalahin itong oportunidad na makapag-apply ng amnesty sa ating pamahalaan. Kaya yung pong ating mga rebel na nandiyan, magkakataon na po natin ito. Mag-apply na po tayo para tuloy-tuloy na po ito sa ating pamahalaan. At para naman po dun sa mga komunidad natin na meron mga SR, minsan po kasi parang natin yung ating mga former rebel na natin talagang sana po natin sila, alalayan natin sila para sa tuloy-tuloy na pagbabago. At ang panawagan ko po sa po sa mga dati natin mga kasama, huwag po tayong matakot na magbalik loob. Yung mga agam-agam natin, yung mga pagkain tayo ay hindi na po nangyayari ngayon. Tigilan na po natin ang katayan, ang karahasan. Magsama-sama na po tayo para makakita natin ang kayapaan, pagtutulungan at pagkakaisa po. Amen. So maraming Lahat salamat. po yan ay hindi natin magagawa kung wala sa puso natin ang ating Panginoon. Kung meron po tayong pananampalataya sa Kanya, matitiyak po natin hindi tayo naliligaw ng land. Yes, so maraming salamat, Karen, sa iyong napakagandang panawagan sa atin. Alam niyo, kulang talaga tayo sa oras. Pero nais ko pong i-share yung verse natin for the day. Ano po? Matatagpuan siya sa Isaiah chapter 61, verse 1. Ito po ang sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo. Kaniyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo. At sabi sa verse 2, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghiganti ng ating Diyos, upang aliwin yaong lahat na nagsisitang. Alam niyo po, ito yung misyon ng ating Panginoong Diyos, upang bigyan ng kalayaan yung mga nabilanggo, bigyan ng bagong buhay. At ito'y napakagandang pagkakataon na sariwain natin ang paglilingkod ng Panginoon na ikanyang in-extend sa mga tao na sumusunod sa Kanya na magbigay ng blessing sa ating community. Yes, tayo po ay talagang kulang na sa panahon. Kaya mga kababayan, mula sa tanggapan po ng Adventist World Radio 89.1 FM Manila hanggang sa susunod po na Martes,
alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga. Hindi pa kayong makinig sa ating programang ito. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay. Para sa Diyos, Para sa bayan. At para sa bagong simula, kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Ang binagong binagong ang binagong buhay. buhay.